Bago po natin simulan ang ating recap, ay lubos po akong nagpapasalamat sa inyong lahat na sumusuporta sa aking munting channel. Muli ay marami pong salamat sa inyong lahat. Simulan na natin ang pangalawang bahagi ng ating recap. Pinagbantaan ni Gangsu si Gang Ryong sa pagsasabing batay sa mga regulasyon, ang mga hindi awtorisadong aksyon ni Gang Ryong ay labag sa mga patakaran at nararapat na parusahan. Hindi umatras si Gang Ryong at sinabi kay Gangsu na binawi na niya ang mga itlog ni Minjung. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mas naging agresibo si Gangsu. Inihayag niya na ang eksperimento ay matagal nang natapos. Sa 7 fertilized na itlog, 6 ang matagumpay na nabuo. Lalong nasiraan ng loob si Gang Ryong nang marinig iyon. Ngunit sa totoo lang, nalungkot si Gangsu dahil nakita niya ang balita na inihayag ni Gowon ang kanyang pakikipag-ugnayan kay Gang Ryong. Nang gabing iyon, pinuntahan ni Gang Ryong ang 2 natitirang astronaut, umaasang makahingi ng lugar na matutulugan. Pumayag naman sila at naglabas pa ng ilang pambihirang alak na palihim nilang itinago, nagbabalak na uminom kasama si Gang Ryong hanggang sa sila ay malasing. Sinabi nila sa kanya na sa isang tahimik at nakaka-suffocating na lugar, alak lamang ang kanilang kagalakan at emosyonal na suporta. Bago matulog, iniabot ng 2 astronaut ang natitirang alak kay Gang. Para sa kanila, si Gang Ryong ay isang bayani. Pagkatapos nilang isa-isa na umalis sa lugar na tinutulugan, si Gang Ryong ay nanatiling mag-isa, lumulutang sa zero gravity, ninamnam ang alak sa ginhawa. Ang kanyang nalulumbay na mood ay sa wakas ay naalis ng kaunti. Marahil dahil sa pag-inom niya ng alak, hindi makatulog si Gang Ryong. Nagpaikot-ikot siya sa loob ng istasyon ng kalawakan na nagpapaalala sa mga siyentipiko. Sinabi niya sa isang siyentipiko na tiyak na gumamit ng mga daga upang bumuo ng isang bakuna para sa Alzheimer's disease. Pagkatapos ay pumunta siya upang makita ang isa pang siyentipiko sa kalawakan na nagngangalang Mina. Noong isang araw, habang sinusuri ng lahat ang resulta ng lottery, nagkataon na nakahanap si Mina ng nanalong tiket sa lottery na may premyong 5 trilyon. Ang may-ari ng tiket ay si Gangsu, ngunit hindi pa niya alam. Sinabihan siya ng kapatid na babae ni Mina na tahiin ang tiket sa kanyang damit na panloob. Kapag bumalik si Mina sa Earth, ang 2 kapatid na babae ay ipapalit ito sa cash. Sa oras na iyon, maaari silang maging mayayamang babae sa isang gabi. Kasunod ng utos ng kanyang kapatid, binalak ni Mina na tahiin ang tiket sa lottery sa kanyang damit na panloob. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang sumulpat si Gang Ryong. Nakita pala ni Gang Ryong si Mina na kumukuha ng lottery ticket. Nang makita ito, nagpanik si Mina at nagsinungaling na balak niyang ibalik ang tiket kay Gangsu. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pinayuhan ni Gang Ryong si Mina na huwag masyadong maging tapat. Dahil si Gangsu ay nagmula sa isang pamilya na may milyon-milyon at hindi kawalan ang maliit na halaga ng tiket na ito. Nangako si Gang Ryong na tutulungan niya si Mina na itago ang sikreto. Bilang kapalit, umaasa si Gang Ryong na tutulungan siya ni Mina nang hindi nagtatanong kung bakit. Pagkatapos, pumasok si Gang Ryong sa laboratorio upang subukang magsagawa ng mga eksperimento sa embryo. Sa kasamaang palad, sa zero gravity, kahit na ang mga itlog ay hindi maaaring manatiling balanse, kinailangan ni Gang Ryong na pansamantalang isuko ang eksperimento. Nang makita ang resting room ni Eve sa dulo ng koridor, naglakas loob si Gang Ryong at dirdiretsong pumasok. Hindi rin pala natutulog si Eve. Palihim siyang nakikinig sa mga tunog na ginawa ni Gang Ryong sa labas. Sa sandaling iyon, puno ng pagmamahal ang mga mata ni Gang Ryong habang diretsong nakatingin kay Eve. Pagkatapos siya, tulad ng isang bata, ay humiling kay Eve na purihin ang tagapagligtas na nagligtas sa kanyang buhay. Naamoy ni Eve ang alak kay Gang Ryong. Balak niyang tanungin siya, ngunit naunang nagsalita ito, nagtatanong kung maaari ba niya itong magustuhan. Iniwas ni Eve ang kanyang tingin, ngunit puno ng pagmamahal ang mga mata ni Gang Ryong. Ni hindi nga niya alam kung kailan siya nagsimulang magkagusto kay Eve. Pagkatapos ng maikling sandali ng pag-aalinlangan, sumagot si Eve ng isang matatag, hindi. She believed his confession is just drunk nonsense, and more importantly, both of them already had lovers of their own. Ngunit si Gang Ryong, na nagsasalita ng may katapatan, ay nagsabi na babalik siya sa Earth sa loob lamang ng ilang araw, at umaasa siyang marinig ang sagot nito bago siya umalis. Gayunpaman, malamig na tinulak ni Eve si Gang Ryong palabas ng kanyang kwarto. Ngunit pagkatapos niyang umalis, siya ay naging hindi mapakali. Tahimik niyang binuksan ang pinto para sumilip sa labas at nakita niyang hindi pa rin siya umaalis. Naisip ni Gang Ryong na curious siya tungkol sa kanya. Bilang isang OB-gynecologist, karamihan sa mga kababaihan sa kanyang buhay ay palaging mga pasyenteng buntis o mga medikal na kaso. Si Eve lang ang naiiba, isang taong tunay na nagpakilos sa kanyang puso. Pero tinanggihan pa rin siya ni Eve. Hindi niya gusto ang anumang involvement sa isang taong malapit ng ikasal. Nangako si Gang Ryong na tatapusin niya ang mga bagay sa kanyang kasintahan sa sandaling bumalik siya sa Earth. Tinanong niya si Eve kung isang taon mula ngayon ay nakipaghiwalay na siya sa kanyang nobyo, o kung hindi mas magandang lalaki sa kanya ang lalaking iyon, bibigyan ba niya ito ng pagkakataon. Si Eve ay tumugon sa isang mahigpit na utos na dapat talagang huwag mahulog sa kanya si Gang Ryong. Sinabi pa nito sa kanya na hindi siya kasing galing ng kanyang boyfriend. Nang marinig ito, nasaktan si Gang Ryong. Hindi niya alam na ang babaeng kaka-reject lang sa kanya ay walang tigil sa pagtibok ang puso.
Samantala sa Earth, ang dating spaceship commander na si Tae ay tumingin sa isang lumang larawan, isa sa kanyang sarili, si Eve, at ang dating kasintahan ni Eve, si Dong-a. Minsan nang pinangunahan ni Tae sina Eve at Dong-a sa isang misyon sa paggalugad sa kalawakan. Isang araw, biglang hinawakan ni Dong-a ang kamay ni Tae at tinanong kung ibibigay niya sa kanya ang kanyang relo. Ngunit habang nagbibiruan, nagpakita rin ng lambing si Dong-a kay Eve, na noong mga oras na iyon ay nakikipagsapalaran sa kalawakan sa kauna-unahang pagkakataon at medyo nababalisa ito. Malumanay na hinimok ni Dong-a na bagay kay Eve ang spacesuit. Naalala ang sandaling iyon, nakaramdam ng inggit si Tae kay Eve dahil noon pa man ay gusto na niya si Dong-a. Napabuntong hininga si Tae, inisip na hindi na sa kanya ang kaligayahan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakapasok si Dong-a sa kotse ni Tae nang walang pahintulot. Siya ay malapit nang magbitiw at umalis sa ground control center. Tahimik na sinabi ni Tae na ayaw niyang umalis siya. Tinupad ni Gang Ryong ang kanyang pangako. Noong araw na iyon, tinawagan niya si Goyun. Naisip ni Goyun na sinisisi siya ng kanyang kasintahan sa hindi pagpaalam sa kanya bago ipahayag ang kanilang engagement. Ngunit sinabi ni Gang Ryong na hindi siya karapat-dapat kay Goyun at hindi siya makikipagtipan sa kanya. Dahil sa mga salita ni Gang Ryong, si Goyun ay masama ang kalooban sa mga sumunod na araw. Gayunpaman, nagpasya siyang angkinin si Gang. Lumuhad pa siya sa harapan ng kanyang ama sa loob ng elevator, umaasang papayagan siya nitong makasama si Gang Ryong. Napansin ng chairman na hindi gusto ni Gang Ryong ang kanyang anak, kaya pinayuhan niya itong higit na magmalasakit kay Kang-so, na tunay na nagmamahal sa kanya. Hindi pinahalagahan ni Goyun si Kang-so. Naniniwala siyang mabibigo ang eksperimento ng embryo ni Kang-so sa kalawakan. Tinanong ni Minjung ang kaibigan ni Gang Ryong tungkol sa sitwasyon. Iniulat ng kaibigan na matagumpay na nakuha ni Gang Ryong ang mga itlog at kailangan lang nilang magsagawa ng eksperimento ngayon. Nakahinga ng maluwag si Minjung. Sa sandaling iyon, tinawagan ng chairman si Minjung para dumalo sa isang kulong na pinangunahan ng mga siyentipiko. Naobserbahan ng Academy of Sciences ang mga resulta ng eksperimento ni Kang-so, at nakumpirma na sa 7 itlog, 6 ang matagumpay na na-fertilize. Agad na natuwa ang chairman, naniniwala siya na hinusgahan niya ng tama si Kang-so, at hiniling kay Minjung na pumili sa pagitan ni Kang-so at Gang. Nabalitaan niya na ang mga fertilized na itlog ay maaaring itanim sa matris ngayong gabi. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, si Minjung na kadalasang gustong sumalungat sa chairman, ay napili si Kang-so. Wala siyang ibang mapagpipilian dahil masyadong malakas ang pagnanais niyang magkaroon ng sariling anak. Nang gabing iyon, nakatanggap ng tawag si Gang Ryong mula kay Minjung. Hindi alam kung ano ang nangyari, masaya pa rin siya at nagplanong simulan ang pamamaraan ng IVF ng gabing iyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, inutusan siya ni Minjung na huminto, at sinabing kung mahuli si Gang Ryong, maaaring malagay sa alanganin ang mga resulta ng pananaliksik ni Kang-so. Nang marinig iyon, muling nasiraan ng loob si Gang Ryong at labis na nagnanais na makabalik siya kaagad sa Earth. Si Eve ay nalungkot din. Nakipag-video call siya sa boyfriend niyang si Dong-ha. Pero ang nakita niya sa screen ay ang mga underwear ng mga babae na nakakalat sa lahat ng lugar. Sa sandaling iyon, talagang nasa kama si Dong-ha kasama si Tae. Sa pag-aakalang naputol na ang video, nagsimulang maging intimate ang dalawa sa kabilang panig. Tinanong ni Tae si Dong-ha tungkol sa nararamdaman niya para kay Eve. Sa mabigat na tono, sinabi ni Dong-ha na hindi talaga naiintindihan ni Eve ang mga lalaki. Tuluyan nang bumagsak ang emosyon ni Eve. Pinuntahan niya si Gang Ryong kung saan niya itinago ang alak, nagsinungaling si Gang Ryong at sinabing hindi niya alam. Inilabas ni Eve ang kanyang pagkadismaya sa kanya, walang tigil na minumura ang lahat ng salawahan na lalaki. Naisip ni Gang Ryong na siya ang tinutukoy niya, kaya't sinabi niyang tumigil na siya. Sa pagkakataong iyon, ipinaabot ni Tae kay Eve na niloko siya ni Dong, susumpain na sana siya ni Eve, ngunit nagpigil ito at hindi na nagsalita. Kumilos si Tae na parang walang nangyari, at pinaalalahanan si Eve na gampanan ang kanyang mga tungkulin bilang isang commander. Samantala, nakipag-ugnayan ng siyentipikong si Mina sa kanyang kapatid na babae sa Earth, ikinwento ni Mina kung paano siya nakita ni Gang Ryong na kumukuha ng tiket sa loto, at ngayon ay labis siyang nag-aalala kung ililihim ba niya ito. Bukod dito, nag-aalala rin siya na may masama na mangyayari kung malaman ni Kang-so na palihim niyang kinuha ang kanyang tiket sa lottery. Sa hindi inaasahan, ang pag-uusap na ito ay narinig ng isa pang scientist na nagngangalang Songjun. Dahil alam niyang may lottery ticket si Mina na nagkakahalaga ng 5 trilyon, hindi napigilan ni Songjun ang sarili. Nagsimula siyang mangarap na parang maraming pera ang binabato sa kanya. At dahil sa mga pag-aalala sa kanyang mahiyain na puso, nagpasya si Mina na ibalik ang tiket sa lottery kay Kang-so. Nang malapit na niyang kunin ang tiket, dumating si Songjun at naghanap siya ng mga dahilan para ibahin ang usapan. Sa sandaling iyon, si Kang-so, isang perfectionist, ay patuloy na nagmumukmok at nagrereklamo. Palaging nangungulit si Mina tungkol sa maliit na pera, ngunit nang makita niyang nagyayabang si Kang-so tungkol sa pagiging napakayaman, galit na galit siya, hindi niya napigilan at sinagot siya. Nagpasya si Mina na huwag nang ibalik sa kanya ang tiket. Palihim pang ang sinabi ni Songjun sa isang dayuhang astronaut ang tungkol sa lottery ticket. Walang kamalay-malay si Kang-so na nanalo sa loto.
Sa oras na ito, katatapos lang niyang obserbahan ang 7 embryo. Pagkatapos ng pagmamasid, kinumpirma niya na ang lahat ng 7 embryo ay napakalusog. Sa oras na ito, katatapos lang ni Kang Su sa pagtukoy ng kasarian ng 7 embryo, kabilang ang lalaki at babae. Pinatunayan niya na ang chairman ay malapit nang magkaroon ng ilang apo. Nagpadala si Kang Su ng mga larawan ng mga fertilized embryo sa chairman. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pumasok si Eve. Nagmamadaling inilagay ni Kang Su ang mga fertilized embryo sa incubator. Si Eve, isang napakaseryoso at maselang manggagawa, ay may napansin na kakaiba. Nakita niya na ang temperatura at antas ng oxygen sa incubation chamber ay hindi angkop para sa mga kondisyon ng pamumuhay na kailangan ng mga langaw ng prutas. Laging naniniwala si Eve na si Kang Su ay nagsasaliksik ng mga langaw ng prutas. Ngunit napakabilis niyang nakita ang mga larawan ng mga fertilized na itlog sa computer. Nagmamadaling nagsinungaling si Kang Su na nagsasabing iyon ay mga larawan ng cell division sa mga langaw ng prutas. Gayunpaman, ang biological na kaalaman ni Eve ay nagpapahintulot sa kanya na makilala ang mga imahe bilang mga embryo ng tao. Natuklasan ni Eve na si Kang Su ay gumagamit ng fruit fly research bilang isang pagtatakip upang magsagawa ng mga eksperimento sa fertilized egg na lumabag sa batas sa kalawakan. Patuloy niyang tinanong si Kang Su at tahasang sinabi sa kanya na mahigpit na ipinagbabawal ang kanyang mga aksyon. Sa seryosong ekspresyon, hiniling niya na agad niyang buksan ang incubation box. Dahil wala siyang pagpipilian, napilitan siyang sumunod. Matapos suriin ng ilang mga astronaut, kinumpirma nila na sa loob ng kahon ay talagang mga itlog ng tao na fertilized. Tinanong ni Eve si Kang Su tungkol sa kung paano niya dinala ang mga itlog ng tao sa space station at kung sino ang nagmamay-ari nito. Upang panatilihin ang sikreto, nagsimulang magsinungaling si Kang Su na nagsasabing ang mga itlog ay mga pang-eksperimentong bagay na donasyon ng isang bangko. Iniwasan niyang banggitin ang pangalan ni Gang Ryong, sinabi lamang na ang mga itlog ay nakatago sa ilalim ng isang bote ng salamin at palihim na dinala niya sa kalawakan. At tungkol sa semilya, maling sinabi ni Kang Su na ito ay kinuha mula sa isang dayuhang astronaut na nagngangalang Santiago at nakaimbak sa isang frozen na bodega. Naniniwala si Kang Su ng direkta sa pagkilos na ito at epektibong nalutas niya ang problema ng katabaan ng isang tao. Gayunpaman, si Eve, isang taong may prinsipyo, ay nagpilit na alisin ang mga embryong ito. Si Kang Su ay ganap na nawalan ng tugon. Hinabol ni Gang Ryong si Eve at sinubukan siyang hikayatin, na pinagtatalunan na ang mga embryo na nabuo na ay buhay, at kung pananatilihin silang buhay o hindi, ay dapat na sarili nilang desisyon. Naniniwala si Eve na ang mga embryo na inaalagaan sa kalawakan sa ilalim ng radiation at cosmic ray ay maaaring umunlad ng hindi mahuhulaan. Marahas niyang itinapon ang mga embryo sa disposal machine. Sa pagsaksi nito, nakaramdam ng labis na pagkabigo si Gang Ryong. Tinawag niyang mamamatay tao si Eve. May panahon na naisip ni Gang Ryong na ang espasyo ay parang sinapupunan ng isang ina, ngunit sa mga aksyon ni Eve ay napagtanto niya na ang lugar na ito ay hindi kung saan ipinanganak ang buhay kundi kung saan nangyayari ang kamatayan. Nagsisi pa siya sa nararamdaman niya para kay Eve at gusto niyang bawiin ang nararamdaman niya sa pagtatapat noong nakaraang araw. Gayunpaman, hindi iyon pinansin ni Eve. Nakipag-ugnayan siya sa ground control upang iulat na si Kang Su ay nagsagawa ng hindi awtorisadong mga eksperimento sa pagpapabunga ng tao at hiniling ang kanyang pagbibitiw. Nagpa siya ang ground control na panatilihin ang posisyon ni Eve bilang commander ngunit inalis si Kang Su sa expedition team at binawi ang kanyang status na astronaut. Bukod sa pag-uulat sa Earth, sapilitang kinumpiskate ni Eve ang microscope ni Kang Su. Mula ngayon, ang sinumang gustong gumamit ng microscope ay kailangang kumuha ng kanyang pahintulot, at ang buong proseso ng eksperimento ay susubaybayan at i-record. Walang alam ang chairman tungkol sa lahat ng ito. Nagdiriwang pa siya at nagpaplano para sa kanyang anak na makipaghiwalay kay Gang Ryong. Balak niyang maghintay hanggang sa lumaki ang kanyang apo at pagkatapos ay ibigay sa kanya ang korporasyon. Samantala, tumawag si Kang Su upang iulat ang mga kaganapang nangyayari sa kalawakan. Kahit na si Gang Ryong ay mayroon pa ring ilang mga itlog na ninakaw mula kay Kang Su, ang mga eksperimento sa embryo ay imposible kung walang microscope. Nang marinig ito, ang chairman ay agad na napalitan ng kagalakan sa kalungkutan, at siya ay nawalan ng malay dahil sa labis na emosyon. Buti na lang at walang seryosong isyu ang chairman. Nang magising siya, inutusan niya ang kanyang anak na tawagan si Gang Ryong. Ngayon ang tanging pag-asa niya ay ang mga itlog na nasa pag-aari ni Gang Ryong. Gayunpaman, tumanggi si Go Yun na sundin ang gusto ng kanyang ama. Nag-alala si Go Yun na madakip din si Gang Ryong. Lalong nadismaya si Min Jung at nagpas siyang sumuko. Matapos mapanood ang huling video tungkol sa kwento ng pag-ibig sa kanyang yumaong asawa, naisip ni Min Jung ang kamatayan. Ngunit si Gang Ryong na matyaga sa buhay ay hindi sumuko. Sa kasalukuyan, mayroon pa siyang 3 itlog sa kanyang mga kamay. Sa 3 araw, kailangang bumalik si Gang Ryong sa Earth. Ngunit ang mga embryo ay nangangailangan ng 3 araw upang maging mga embryo. Sa makatuwid, para kay Gang Ryong ay ngayong gabi ang kanyang huling pagkakataon. Dahil walang magagamit na microscope, binalak ni Gang Ryong na gumamit ng micropipette upang makamit ang epekto ng isang microscope. Ang pinakamalaking kahirapan ay ang zero gravity state sa kalawakan.
Dahil hindi siya makatayo ng matatag, nagpumigla si Gang Ryong na ayusin ang mga itlog sa kinalalagyan at mas lalong hindi niya nai-inject ng tumpak ang sperm. Sa emergency na ito, binigyan siya ng inspirasyon ng kaibigan ni Gang Ryong sa Earth, na nagmumungkahi na kailangan lang niyang maghanap ng ilang tao na hahawak sa kanyang mga braso at binti. Nakaisip kaagad ng ideya si Gang Ryong na humingi ng tulong sa mga natitirang astronaut. Nagkataon, narinig ni Sang Jun ang kwento tungkol sa paghahanap ni Mina ng tiket sa lottery. Kaya napag-usapan niyang hatiin ang tiket sa lottery sa 3 bahagi. Isa para kay Santiago dahil babalik siya sa Earth sa loob ng 3 araw at siya lang ang makakapag-redeem nito, walang ibang choice si Mina kundi ang pumayag. Pagkatapos ng talakayan, tinanggap nilang 3 kabilang si Mina, ang panukala ni Gang Ryong bilang isang kalakalan. Hindi ibinunyag ni Gang Ryong ang sikreto tungkol sa tiket sa lottery kay Kang So, at hahawakan ni Mina si Gang Ryong upang tulungan siyang manatiling maayos. Nanatiling nag-aalala si Santiago at hiniling kay Gang Ryong na ipaliwanag ang layunin. Sa pag-usad ng oras, kinailangan ni Gang Ryong na sabihin ang totoo. Nang marinig na isang eksperimento ng embryo ng tao ang isasagawa, ang mga astronaut ay nagsimulang mag-alinlangan, sa takot na kapag natuklasan, mawawala ang kanilang mga posisyon sa astronaut tulad ni Kang So. Pinaalalahanan sila ni Gang Ryong tungkol sa 5 trillion won lottery ticket, at hinimok sila na huwag isuko ang napakalaking kayamanan. Sa mga astronaut, si Santiago ang unang nagdesisyon. Sa katunayan, mayroon siyang kondisyon na katulad sa anak ng chairman. Ang kanyang semilya ay hindi malusog at hindi siya maaaring magparami. Araw-araw ay nakikita lang niya ang mga kaakit-akit na babae sa mga magazine habang kinukolekta ang kanyang semilya para sa mga eksperimento. Lumalabas na gustong-gusto niyang magkaanak. Sa pananaw ng isang magulang na nagnanais ng supling, sumang-ayon si Santiago sa panukala ni Gang Ryong. Di nagtagal, pumayag din sina Mina at Song Jun na makilahok. Sa gabi habang natutulog si Eve, tahimik na lumabas ng resting room si Gang Ryong. Pagkatapos ng paghahanda, hinawakan ni Santiago at Song Jun ang mga binti ni Gang Ryong habang si Mina naman ay nakabantay sa labas. Isang eksperimento upang lumikha ng buhay ay malapit nang magsimula. Dahil naayos na ang kanyang katawan, matagumpay na nahuli ni Gang Ryong ang semilya. Sa kasamaang palad, ang microsuction tube ay patuloy na nanginginig sa panahon ng proseso, na naging dahilan upang ang unang itlog ay mabutas at mamatay. Ngayon ay mayroon na lamang 2 itlog si Gang Ryong. Sa pangalawang pagkakataon, napanatili ni Gang Ryong ang ganap na konsentrasyon. Matagumpay niyang naidikit ang itlog sa suction tube. Ang susunod ay kailangan niyang itanim ang semilya sa itlog. Nakalulungkot dahil sa labis na puwersa, ang sperm ay hindi sinasadyang dumulas sa labas ng itlog. Nasira rin ang pangalawang itlog. Ngayon, isang huling itlog na lang ang natitira ni Gang Ryong. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang iturok ang sperm ng eksakto sa gitna ng itlog para magtagumpay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, malapit nang mag-inject si Gang Ryong nang biglang sumulpat si Eve. Noong nakaraan, tinulungan ni Gang Ryong si Eve na pumili ng mga daga para sa mga eksperimento. Ngayon, nagising si Eve sa kalagitnaan ng gabi upang makita ang 2 mice na nagsasama. Tuwang-tuwa ito at sinadya niyang ibahagi ang magandang balitang ito kay Gang Ryong. Dahil hindi natagpuan si Gang Ryong sa resting chamber, inilipat ni Eve ang kanyang paghahanap sa lounge ng mga astronaut. Si Mina na responsable sa pagpapalamig sa lugar, ay nagmamadaling inasikaso ang sitwasyon habang pinapaalalahanan ang mga nasa loob. Nang marinig ni Santiago at Song Jun ang ingay, agad nilang itinago si Gang Ryong kasama ang semilya at itlog. Nang makapasok si Eve ay nagkunyari ang dalawa na hindi tingnan si Gang Ryong. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pinaghinalaan sila ni Eve ng palihim na pag-inom ng alak at gusto niyang suriin ang lounge. Nang makitang bubuksan na ni Eve ang spacesuit kung saan nagtatago si Gang Ryong, mabilis siyang pinigilan ni Song Jun. Inamin niyang nakainom sila at humingi ng tawad. Buti na lang at hindi tinuloy ni Eve na istorbohin sila. Sa gayon ay naiwasan ang naturang krisis. Pagkaalis ni Eve, ipinagpatuloy ni Gang Ryong ang eksperimento. Sa wakas, inilagay niya ang mga itlog sa dulo ng 2 papet upang eksaktong mahulog ang mga ito sa gitna ng specimen holder. Napabuntong hininga ang lahat. Si Gang Ryong ay labis na nakatutok. Ang kanyang ganap na kalmado sa ilalim ng matinding presyon ay nagtagumpay sa perpektong pag-iniksyon ng semilya sa itlog. Sa sandaling natapos ang gawain, tila nagbuhos ng mabigat na pasanan si Gang Ryong. Ang susunod ay kailangan na lamang niyang hintayin ang pagbuo ng mga embryo mula sa mga fertilized na itlog. Habang naghihintay, pumunta si Gang Ryong para kausapin si Eve. Habang nag-uusap sila ay hindi sinasadyang nagtama ang kanilang mga mata. Hindi naiwasan na maalala ni Eve ang oras bago pumunta sa kalawakan, nang hilingin sa kanya ng ground control center na alagaan si Gang Ryong. Agad na tumanggi si Eve, sa pag-aakalang walang alam si Gang Ryong tungkol sa kalawakan. Pero ngayon, ngumiti si Eve. Sa pamamagitan ng camera, nasaksihan ni Dongha ang matalik na eksena ni Eve at Gang Ryong, habang pinagmamasdan ang mga test mice. Sa pag-iisip tungkol sa kanilang closeness, balisang tiningnan ni Dongha ang sigarilyo sa kanyang kamay. Sa pagkakataong iyon ay lumapit si Taehi at agad siyang hinalikan ni Dongha. Ilang araw ang nakalipas, pumunta si Taehi sa bahay ni Eve. Nang makita si Dongha roon ay agad na sinabi ni Taehi sa mapangakit na tono na napakainit at kusang hinubad ang kanyang jacket.
Naintindihan naman agad ni Dongha at naging intimate sa kanya sa mismong bahay ng kanyang girlfriend. Sa sandaling iyon, muling hinalikan ni Tae-hee si Dongha na may mapusok na ekspresyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi ni Dongha na nalito lang siya kay Tae-hee dahil malapit na itong mag-quit sa kanyang trabaho. Bagamat tinulungan nila si Gang Ryong, naramdaman ng mga astronaut na hindi nararapat ang pagkilos upang itaguyod ang kanilang karangalan bilang mga astronaut, napag-usapan nila at nagpa siya na ibalik ang ticket sa lottery kay Kang-soo. Nang gabing iyon, nakatanggap ng tawag si Eve mula sa Mission Control. Mula sa mga obserbasyon sa lupa, ang istasyon ng kalawakan ay patungo sa isang malaking halaga ng mga labi ng kalawakan. Bagamat isa lamang sa 10,000 ang posibilidad ng banggaan, inabisuhan pa rin ng ground control si Eve upang maghanda ng tugon. Matapos matanggap ang tawag, mabilis na inayos ni Eve ang orbit at matagumpay na naiwasan ang mga labi. Sa gabi, palihim na lumabas ng resting chamber si Gang Ryong. Habang natutulog si Eve, ipinagdasal niya ang matagumpay na pagunlad ng embryo. Pagkatapos magdasal, napansin ni Gang Ryong na walang benda ang mga daliri sa paa ni Eve. Nag-aalala, hinawakan niya ang paa nito at pinagalitan dahil sa hindi pag-aalaga sa sarili. Tila mahimbing na natutulog si Eve, kaya kinailangan ni Gang Ryong na magpalit ng mga bendahe. Pinapanood si Eve na natutulog ng payapa sa harapan niya, ang mga alaala ni Gang Ryong ay walang kamalay-malay na bumalik. Isang taon na ang nakalipas, narinig niyang tinutuya siya ni Eve. Naisip ni Eve na hindi naiintindihan ni Gang Ryong kung paano mamuhay sa kalawakan at iginiit na siya ang magiging caretaker nito. Matapos marinig ito, nangako si Gang Ryong kay Eve na hindi siya gagawa ng gulo. Ngunit ngayon, sa pagtingin kay Eve sa kanyang harapan, biglang napagtanto ni Gang Ryong na mali ang kanyang mga sinabi. Hindi lamang siya nagdulot ng gulo, kundi siya ay nagdala ng napakaraming paghihirap sa kanya. Hindi pa rin nagigising si Eve, kaya sinamantala ni Gang Ryong ang pagkakataong ito para ipagtapat ang kanyang nararamdaman. Pagbalik niya sa Earth, gusto niyang lumabas kasama si Eve para kumain, maglakad, at manood ng mga pelikula tulad ng isang normal na mag-asawa sa Earth. Matapos itong magtapat, sinimulang obserbahan ni Gang Ryong ang incubator at nakita niya na malusog ang pag-unlad ng embryo. Tuwang-tuwa na tinawagan ni Gang Ryong si Min Jung para ibahagi ang magandang balita. Kailangan lamang ng embryo na manatili sa incubator sa loob ng 2 araw, pagkatapos nito ay gagawin niya ang lahat upang maibalik ito sa Earth. Kahapon, desperado si Min Jung at gustong mamatay. Ngunit sa kabutihang palad, siya ay natagpuan sa oras at dinala sa ospital. Bago ang tawag ni Gang Ryong, wala pa ring malay si Min Jung, ngunit ngayon ay nagkamalay na siya. Hindi napigilan ng chairman ang kanyang kagalakan at nagsimulang makita si Gang Ryong bilang ang bayani na nagligtas sa kanyang pamilya. Sa kasamaang palad, narinig ni Kang-soo ang tawag ni Gang Ryong. Si Kang-soo, na palaging minamaliit si Gang Ryong, ay namangha nang makitang nagawa niya ang hindi niya magagawa. Sinubukan pa ni Kang-soo na buksan ang culture box ngunit hindi maipasok ang tamang password. Hindi pinansin ni Gang Ryong si Kang-soo at nagagahan kasama ang lahat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa mga panahong ito, biniro ni Eve ang matatamis na salita na sinabi sa kanya ni Gang Ryong kagabi. Hindi talaga natutulog si Eve. Naalala niya ang lahat ng pagmamalasakit at magagandang salita nito. Sa sandaling iyon, galit na sumugod si Kang-soo, hinawakan ng mahigpit si Gang Ryong at tinanong siya, hindi maintindihan kung paano naipasok ni Gang Ryong ang semilya sa itlog ng walang microscope. Para pigilan si Kang-soo na ibunyag ang embryo, agad siyang pinigilan ng mga astronaut. Habang sila ay nasa kaguluhan, muli, isang fragment ang lumutang sa kalawakan. Sa pagkakataong ito, tiyak na bumangga ito sa inayos na orbit. Mabilis na naglabas ng alarma ang ground control at na-restore ang status ng astronaut ni Kang-soo. Inutusan nila ang lahat ng tauhan sa orbital station na agad na lumikas sa escape pod. Bilang commander, mahinahong nagbigay ng mapagpasyang utos si Eve sa mga astronaut. Kailangan nilang ilipat ang mga langaw ng prutas at mahahalagang hayop sa pagsubok tulad ng mga lab na daga sa cargo ship. Pinaalalahanan din ni Eve si Gang Ryong na dalhin ang kanyang mga personal na gamit. Nagmamadaling bumalik si Gang Ryong sa incubation tank upang subukang kunin ang mga embryo sa loob. Sa hindi inaasahan, dahil sa emergency, ang incubation tank ay automatikong nakalock. Kumuha ng gamit si Gang Ryong. Sa sandaling iyon, lumapit si Kang-soo at sinabihan si Gang Ryong na sumuko na dahil hindi pa nabuo ang mga fertilized na itlog bilang mga embryo. Nag-aalalang tinanong ni Gang Ryong si Kang-soo kung may lugar pa bang masasaksakan ng kuryente sa escape pod dahil ang mga fertilized na itlog ay nangangailangan ng kuryente sa incubator para maging mga embryo. Para kay Gang Ryong, talagang imposibleng bumalik ng walang dala. Nang makita ang pagkabalisa ni Gang Ryong, sinubukan ni Kang-soo na makipag-ayos ng mga kondisyon. Nangako si Kang-soo na maghahanap ng power source sa escape pod ngunit hiniling kay Gang Ryong na ibigay sa kanya ang mga fertilized na itlog. Pumayag si Gang Ryong ngunit hiniling kay Kang-soo na huwag ipaalam kay Eve ang tungkol dito. Matapos maabot ang kasunduan, dahan-daang pinuntahan ni Kang-soo ang kanyang mga gamit habang si Gang Ryong ay patuloy na nagpupumilit na i-unlock ang tangke. Pagkaraan ng ilang sandali, pinangunahan ni Eve ang mga astronaut sa rescue ship. Sa oras na ito, ang mga labi ng space ay nagbabanggaan sa pagtaas ng density. Ang sitwasyon ay apurahan, ngunit napansin ni Eve na hindi pa nakakasakay sa ship si Gang Ryong.
Ang kontrol ng misyon sa lupa ay nagutos na ang waiting status ay natapos at agad na lumipat sa launch mode. Hiniling nila ang mga astronaut na agarang bumalik sa Earth. Gayunpaman, si Gang Ryong ay nakulong ng mag-isa sa pangunahing seksyon ng spacecraft. Dahil sa mga banggaan, naputol ang komunikasyon sa pagitan ng pangunahing seksyon at ng rescue ship. Paulit-ulit na kumatok si Gang Ryong sa pinto ng compartment, ngunit walang nakakarinig sa kanya. Nagboluntaryo si Kang So na iligtas si Gang Ryong. Ngunit ang kontrol sa lupa ay nagpadala ng mensaheng babala na ang cabin ng spacecraft ay nagkaroon ng crack. Bawal nilang buksan ang pinto ng cabin kung hindi ay mawawala ang lahat ng oxygen sa loob. Sa ganitong emergency na sitwasyon, nagpasya si Eve na iligtas si Gang Ryong mag-isa. Nagplano siyang magsagawa ng isang mapanganib na spacewalk. Kahit anong mangyari, hindi niya kayang iwan si Gang Ryong mag-isa sa kalawakan. Gayunpaman, mahigpit siyang tinutulan ng mga tao sa Earth, lalo na si Dong-a, na hinimok si Eve na manatiling kalmado at mag-isip ng mabuti. Ang sitwasyon ay naging lalong apurahan. Nangako si Tae na magpapadala ng rescue ship para iligtas si Gang Ryong at inutusan ang lahat ng astronaut sa nakatakas na ship na agad na umalis at bumalik. Nang makitang nag-aalangan pa rin ang mga astronaut, malayo ang inactivate ni Tae ang emergency program. Ang pangunahing cabin at ang escape pod ay pinaghiwalay, at sa parehong oras, sapilitang isinara niya ang pinto ng cabin. Bagamat balisa, walang kapangyarihan si Eve. Sa kasalukuyan, sa loob ng pangunahing cabin, sinusubukan ni Gang Ryong na iligtas ang sarili. Sinubukan niyang makipag-ugnayan sa escape pod, ngunit sa kasamaang palad, hindi siya makakonekta. Sa halip, nakatanggap siya ng mga signal mula sa Earth Radio Channel. Nakita mismo ni Gang Ryong ang escape pod na patuloy na umaanod palayo sa kanya, lumilipad patungo sa Earth. Halos desperado na siya kaagad. Sa hindi inaasahan, sa sandaling iyon ay nakita niya si Eve na nakasuot ng spacesuit, binuksan ang escape pod door at papunta sa kanya na may spacewalk. Bago magsara ang escape pod door, nagmadali si Eve para iligtas si Gang Ryong. Hiniling ni Eve na buksan muli ang pinto at nangakong ibabalik si Gang Ryong ng ligtas. Sa wakas ay pumayag ang ground control sa kahilingan ni Eve. Sa ilalim ng utos ng Earth, dahan-dahang umakyat si Eve sa spacecraft. Salamat sa kanyang karanasan sa spacewalking, naging maayos ang paunang pag-akyat ni Eve hanggang sa lumitaw muli ang mga space debris. Ang malalaking fragment ay umaagos patungo sa spacecraft sa mataas na density. Sa pagitan ng buhay at kamatayan, si Eve ay nagmamadaling humanap ng masisilungan sa loob ng sasakyang pangkalawakan habang ang mga labi ay mabilis na sumugod patungo sa kanya. Habang umiiwas, umalangaw sa kanyang isipan ang sinabi ni Gang Ryong. Gusto niyang makipag-date at mahalin si Eve tulad ng mga normal na tao sa sandaling bumalik sila sa Earth, at na maranasan ang lahat ng magkasama. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay lumipas na ang mga huling piraso ng mga labi, at medyo ligtas na si Eve. Agad siyang nagpatuloy sa paggapang sa kahabaan ng ship hanggang sa marating niya ang harapan ng main compartment. Sa pintuan, diretsyong nagkatinginan sina Gang Ryong at Eve sa mata ng isa't isa. Ngumiti si Eve, ngunit nakaramdam ng pag-aalala si Gang Ryong, na puno lamang ng pag-aalala ang kanyang puso para sa kanya. Pagkapasok ni Eve sa main compartment, agad na lumipad si Gang Ryong para yakapin siya ng mahigpit, nangingilid ang luha habang paulit-ulit na humingi ng tawad. Kasalanan niya ang lahat, dahil kung dumating siya sa rescue ship sa tamang panahon, hindi na kailangang ipagsapalaran ni Eve ang sarili para iligtas siya. Ngumiti lang si Eve at pinaalalahanan si Gang Ryong na alalahanin ang kanyang pag-amin ng pag-ibig, na sa kanilang pagbabalik sa lupa, hindi mabilang ang magagandang sandali na magkasama sila. Napuno ng pagmamahal ang mga mata ni Gang Ryong habang nakatingin kay Eve. Alam na pala ni Eve ang kalokohan confession niya. Sa isang iglap, tinanggal ni Eve ang kanyang maskara, inilantad ang kanyang mahabang buhok, at mapusok siyang hinalikan ni Gang Ryong sa kalawakan. Hindi na niya maitago ang nararamdaman para sa kanya. Habang naghihintay sila ng kumpirmasyon mula sa Earth upang maiwasan na masubaybayan ng mission control, nag-type si Gang Ryong ng mensahe sa kanyang telepono at ipinakita ito kay Eve. Sa Earth, nang makita ang closeness ni Eve at Gang Ryong, nakaramdam ng inis si Dong-ha sa loob. Nang makitang nag-aalala si Dong-ha para kay Eve, nakaramdam ng selos si Tae, may bahid ng lungkot ang kanyang mga salita. Samantala, sa kalawakan, hinihintay ni Eve at Gang Ryong ang kumpirmasyon. Ang huling bahagi ng ating recap ay itutuloy po natin sa mga susunod na araw. Maraming salamat po sa inyong panonood.